Magandang araw po mga kalods at welcome back po sa channel natin. So may isi-share na naman po ako sa inyo. Dito dagdag idea natin po mga lods sa channel natin. So dito po kung makikita nyo dito sa harapan, dito po nakalagay ang dati naming submeter. So makikita naman itong PVC pipe na puti, yan po ang patungo sa service entrance. Tapos itong may maliit dito na utility box, dito po nakalagay yung papasok ang wire patungo yan sa main panel board natin. So, ang plano po natin dito ngayon, lalagyan po natin ng 6-in-1 digital meter. Dito natin, tamang-tama po mga lods kasi may kahoy pong plywood ang nakalagay po dito. So, ipakita ko muna po sa inyo ang 6-in-1 natin mga lods. So, ito po, ipakita ko sa inyo. Ito po ang ilalagay natin dyan. Para mamonitor na po natin yung total wattage na gagamitin natin. Tapos, magkatabi lang po dito sa tagiliran ang solar system natin. So ipakita ko po sa inyo. Kukunin po yung camera. Dito sa tagiliran po mga lods, nandito po ang solar system natin na off-grid. So makikita naman. So medyo ilalapit ko muna po sa inyo para makita nyo po kung ano po ang gagawin natin. Ito pong 6-in-1 digital meter natin mga lods. Saka built-in po ito, yung internal type na 6-in-1 digital meter. So, ang plano po natin dito is i-modify natin po ang 6-in-1 digital meter natin. Kasi, mahihirapan po tayong ilagay po dyan sa wiring kung naka built-in o internal type. Although, malaki naman po ang butas po dito sa 6-in-1 natin na ipapasok natin yung isang wire para dito. Pero mas madali po na ilalabas po natin ang current transformer sa loob para dyan na lang natin ipasok. Kaysa dito natin ipasok, mahihirapan tayo mga lods kasi mayroon pa tayong utility box na ilalagay dyan dito sa 6-in-1 digital meter natin. So ang klase po sa 6-in-1 po dito ay naka built-in po ito. So kung makikita nyo dito sa taas, wala pong lalagyan ng screw. Kasi ang design niya hindi pang external, pang internal po na built-in. So nasa loob po dito ang current transformer. So ang gagawin natin dito, bubuksan natin. So ang pagbubukas po, meron po siyang lock dito, dalawa at saka dito. So bubuksan na natin. So gamitin ang plus screw dito. Tapos dito sa kabila. Yan. So yan, bukas na. Tapos dito sa kabila. Tapos makikita mo sa loob mga loads, ang current transformer, ayan po, yung kulay yellow na sa lalim. So, tingnan natin. Yan. So, ito yung current transformer na design na nasa built-in. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin sa loob. Para mas madali natin itong ilagay doon sa service line natin. So, tatanggalin mo siya dito. So, yan. So, ito na po mga loads. So, ang mangyari dito, puputulin natin kasi ilalabas natin ito sa para magiging external po mga lods. Tapos yung butas dito, dito yun inilagay ganyan sa loob. So ngayon ilalabas na natin. So ang gagawin natin ngayon, puputulin natin ito. Yan. So putol na. Tapos ang idudugtong natin dito mga lods, itong gagamit tayo ng flat cord. Napakaliit na flat cord. Number 22 po ito na flat cord. Ginamit natin. Tapos, bubutasin natin ito. Kasi wala namang butas dito sa loob. So, bubutas tayo. Titingnan natin sa loob. Kahit dito, pwede tayong magbutas. Para makapadaan yung flat cord. So, gagawin natin. Gagamit tayo ng ito. Meron po tayong soldering iron. So, mas madali na lang butasin kasi mainit na po ito. Dito natin siya bubutasin mga load. Dito para makadaan. Dito. Yan. So, next natin yung wire. So, ito po yung flat cord. So, ipapasok lang natin ang flat cord siya dito sa loob. Hatakin natin yung wire na flat cord. Yan po mga loads. So, hatakin natin itong wire. Kasi, kukunik na natin itong current transformer natin. Tapos, pagbabalat po ito, para madali po siyang balatan, gagamit tayo ng ito, lighter. So, ang lighter, para madali natin balatan. Yan. Tapos, tanggalin itong wire. Yan. Yan pong isa. Yan, tanggalin. Okay.
So yan po mga lods, nakikita madali siyang balatan kapag nainit yung wire. Isa pa. Okay. Okay. So next natin ito para idugtong natin. Okay. So gagawin lang natin, idudugtong lang natin ang wire. So madali lang idugtong, dito natin idugtong. Yan. Yan mga lods. So yan po mga lods. Nadugtong na natin. So pwede na natin ibalik itong dito sa loob itong plastic, ibalik natin. So takin natin itong wire. Yan. Itong wire natin para hindi to basta mahatak. So lalagyan rin natin ng cable tie ito sa loob dito para hindi sakaling mahatak yung wire. So dito lalagyan natin ng cable tie. So dito niyo lalagay. Yan. Okay. So pwede na natin ibalik. So hatakin na natin itong wire. Yan. So, ibabalik na natin itong wire sa loob. Yan. Saka ito. So yung screw dapat po, may lagay na butas dito yung screw. So yan, patindig mo na maayos. Yan. Tapos dandahan. So tingnan mo yung butas dito. At saka yung butas sa kabila dito. So yan. Tapos post natin dito sa kabila. Post natin. Yan, lagay na natin mga lods. So, ang wire, hindi na yan basta may block kasi nilagyan natin ng cable tie. So, yan, nakalock na po mga lods. Tapos, ito, nakalabas na po ang current transformer. So, ang current transformer, dito natin yan itatapping, mga lods. So, yan po mga lods. Ito naman ang supply. Ang supply po, sa 220, kailangan supplyan po ito para gumana yung 6-in-1 digital meter natin. So, ito naman po, ang lalagyan sa 6-in-1 digital meter natin. Dito natin ilalagay. So, dadaan po siya dito sa butas. Kaya hindi muna natin siya idugtong. Ilalabas muna natin yung wire dito. Saka na natin idugtong doon sa service line natin na itatapping ang 6-in-1 digital meter natin. Ito po, ilalagay muna natin yung lalagyan sa 6-in-1 digital meter natin para malinis po sa tingnan. So, dito lang natin siya ilalagay. Yan. Mga lods, ang 6-in-1 natin. Nilagyan na natin ng wire para sa supply sa 220. Ito, naka PTX wire, ang gamit natin, number 14 lang. Itong sa lalagyan sa current transformer, flat cord po, number 22, AWG gamit natin. So yan, nilagyan ko na ng supply kasi sinupplyan po ito ng 220 volts ang 6-in-1 digital. So, may kakabitan po sa likod na tinatawag na DIN rail. Yung makita itong white na aluminum. Ito po ang DIN rail po tawag. So, bababa na natin yan. Yan. So, naka DIN rail. So, pwede lang isaksak. So, ibaba mo na natin yung wire. Idadaan natin yung wire doon sa box natin. So, dito. Yan. Tapos, yung wire para sa current transformer. Idadaan natin. Tapos, pwede na natin siyang idikit dito, mga lods. Kasi naka-dinrel po ito. So, i-post lang natin. Okay. So, yan po. Nakadikit na po ang 6-in-1 digital natin dito. So, ang next natin... Siyempre, yung current transformer, idadaan natin yung isang wire. Magpili lang tayo dito sa dalawa. Kasi ipapasok natin siya dito sa isang wire. So, para ma-safety po tayo kasi live po ito. Ito yung service entrance. Galing yan sa poste. Walang cut-off po talaga yan. Naka-live po yan. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong isang wire. Kasi ipapasok natin sa loob ang current transformer. Tapos, ito naman ang supply. Doon sa kan. So, itong dalawa, ito yung line 1, line 2. Naka-line to line po ang gamit natin. Kaya parehas po itong live po itong dalawa. Gagawin natin, tatanggalin natin itong electrical tape. Sina-shut off ko na po ang main panel board namin dito sa bahay. Para safety po tayo. Pero ito, live po ito. Itong galing ito sa service line natin. So yan po mga lods. Gamit tayo ng gloves natin. Yung isa lang hindi. Para madali kong balatan itong isa. So tatanggalin na natin ito. So, ang gagawin natin mga lods, hindi tayo basta puputol ng wire dito kasi medyo maikli po itong wire. So, tatanggalin na lang natin itong wire. So, ito yung live. Ito naman yung para sa bahay, sa loob. Para sa main breaker natin. So, ang next natin, babalatan natin itong PDX kasi tatapin natin ang supply sa 6-in-1 dito po mga lods. Ito na po mga lods, ang current transformer natin mga lods.
So, ang gagawin natin sa current transformer, ipapasok natin siya dito sa isang wire. So, ipasok natin. Ayan. Okay. So, isang wire lang ang idadaan natin sa current transformer. Yan, nakalagay na. Tapos, yan, dito para hindi siya magulutin ng itong wire natin. Yan. So, next natin, itatapping na natin ang supply. Balik na natin kasi napasok na natin itong current transformer. Yan. Tapos, idugtong na natin. Ibalik na natin mga loads. So, yan, expired. So, splicing tayo. Yan. So, ito, naka-spark ito mga loads kasi may isang linya. Ito, makikita nyo itong isang PDX natin na number 10. Isang linya dito, may nakasali po. So, kung makikita nyo, may isa pa tayong isang linya na kumuha siya dito ng supply. Ito, nakalimutan kong i-off. Kaya yung nag-spark yung wire natin na tapping natin. Ang next natin mga loads, so higpitan natin maigi para hindi po makalus contact. So, lalagyan na natin ito. Tapos na. So, lalagyan na natin ng electrical tape. So, dito lagyan natin ng electrical tape. Yan. So, yan mga lods. Tapos na tayo sa isang wire. So, next natin, itong isa. Pero pwede na natin itapping itong mga lods. Yung current transformer natin. Itong wire, itatapping na natin ito. Pwede mo na itong rubber gloves natin para ito tayo marapan sa tapping. So, tapping tayo sa current transformer mga lods. Ito. Okay. So, yan po mga lods. So, isa na lang. Ito na lang supply para dito sa kabila. Balatan natin to kasi itatapping na rin ito para may supply. Yan. So, tapping na natin para may supply. Ayan po mga lods. So, yan. Nag-start na. So, yan. So, lalagyan natin ng electrical tape muna ito mga lods. Tapos na po mga lods. So, pwede na natin takpan. Yan. Tapos, lagyan natin ng screw. Meron na tayong digital, 6-in-1 digital meter dito sa service main line natin. Kaya makikita na natin kung ilang watts ba ginagamit natin dito sa bahay namin. Kasi makikita na natin. Dumaan na dito. Saka, mamonitor ko na rin. Dapat magkapareha yung kilowatt hour na ginagamit natin ng isang buwan. So dito, ito nakalagay. Sa hindi pa nakakaalam, tinatawag ko sa 6-in-1 kasi nakadisplay po ang wattage sa appliances na ginagamit sa bahay. Full watts po ginagamit dito sa bahay. Makikita mo na. Tapos yung kilowatt hour, bawat kilowatt hour na gamit po mga lods, dito nakalagay. Tapos mayroong voltage indicator. Makikita, 243. Tapos yung current ampere, makikita kung maximum. Tapos by hertz yung nakalagay na 60.1 hertz. Tapos yung power factor sa loob, sa baba. So, isi-switch on na natin ang main breaker para makita na natin yung wattage na makikita sa taas. So, switch on ko muna. So, ayan po mga lods, nakikita na natin ay wattage ng tumatakbo. So, yung main, kasi ito yung PDX na number 10 ang ginamit ko pa lang dyan. So, yung main breaker, isi-switch on natin. Naka 400 plus ang 467, 400 pa bago-bago. Yun ang supply sa main talaga dito sa bahay namin. So ngayon ko lang ito nakita kasi ngayon lang ako naglalagay ng 6-in-1 digital meter dito sa main talaga. So dito, pakita ko po sa inyo na gumagamit po tayo ng solar sa mga hindi pa nakakaalam. So itatransfer natin ito sa solar. So tingnan nyo muna po ito kasi itatransfer natin sa solar. So yan po mga lods, ang ginagamit dito sa bahay nasa 500 plus po mga lods. Ito, hindi pa ginamit ang solar natin dito sa bahay. Pinakita ko lang muna na nasa 500 plus po ang gamit dito sa bahay. So, yan po, naka-solar ang gamit. O, yan na lang po, natira. 100 to 200 na lang po, natira. Ginamit natin yung solar natin. So, para makita sa mga kalodi yung solar natin, ililipat muna natin itong camera natin, mga lods. So, yan. Diyan nakalagay ang main sa 6-in-1 digital. Ang solar natin, nandito po sa kabila ang solar natin. O yan po mga lods. Ang ginamit natin sa solar is 327 po ang ginamit natin. So namaminus po ito doon po sa 6-in-1 digital meter sa main supply talaga. So makikita mo, balikan natin. So yan po mga lods, makikita nasa almost 240 na lang. Yan, o 200 plus.
So, para makita nyo, ibalik natin sa hindi tayo gagamit ng solar. So, balik na doon. Kapag hindi po ako gumagamit ng solar, isi-switch on ko lang po dito ang switchboard na i-connect sa AC input. So, yan. So, kapag nakaganito po ang istura sa Samdo natin, AC po ang gamit natin dyan kapag ganito. So, titingnan natin doon sa 6-in-1 digital meter natin. So, yan po. Balik po siya sa 500 plus ang gamit. Yan. O, yan po mga lods. Balik sa 500 plus. Kasi hindi natin ginamit yung solar. Pero pag pinamit natin yung solar natin, abot na siya sa 200 plus. Tapos, ang panahon po ngayon mga lods, medyo makulimlim po ang mga panahon ngayon. Hindi kayo sumikat yung araw. So, kita nyo. Hindi ganun ganda ang sikat ng araw. So, balikan natin dito sa solar natin. So, ang gagawin ko dito is switch on ko po siya dito para balik tayo sa solar. So, switch on at off. I-off ko ang linya dito sa AC input para makabalik po siya sa solar. So, ayan po. Solar tayo. So, balikan natin po. Naka-solar na tayo. So, balik tayo dito. So, ayan po mga lods. Tapos sa 200 plus na lang mga lods. So, ayan. Pag gumamit tayo ng solar. So, nakababawas po tayo talaga pag may solar po tayo mga lods. So, yan. So, mga lodi, hanggang dito lang tayo mga lods. Hanggang sa muli na naman. Saka update ko po kayo kung anong mangyari dito kung madagdagan pa natin ang solar panel natin dito sa bahay.